Sa pagsusuri ng Department of Health at UP National Poison Management and Control Center, mas maraming taxi driver na gumagamit ng auto LPG ang nagkakasakit kumpara sa mga driver na gumagamit ng diesel at gasolina. Posibleng dulot daw ito ng nalalanghap nilang toxic gases gaya ng carbon monoxide na mas mataas ang level sa mga taxing gumagamit ng auto LPG. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, tama, yan nga yung lumabas sa research ng DOH-NCR. Kaya dahil dyan, isang mahigpit na panuntunan ang mungkahi ngayon ng DOH-NCR para sa isang mas maayos na conversion sa auto LPG. 58 taxi drivers na edad 18 to 45 years old ang isang buwan na sumailalim sa pagsusuri ng DOH-NCR at UP National Poison Management and Control Center. Hindi sila naninigarilyo at malusog din ang pangangatawan. Ang ilan, gumagamit ng auto LPG sa taxi. Ang iba, gasolina o diesel. Sinuri sila at kinuhanan ng blood tests. Ang resulta, mas maraming taxi driver na gumagamit ng auto LPG ang dumaraing tulad ng pananakit ng ulo at pagkahilo. Ang mga sakit na ito dahil daw overexposed sila o sobrang nalanghap na toxic gases gaya ng carbon monoxide. Napakadelikado ng carbon monoxide poisoning dahil walang amoy, karaniwang hindi mapapansin na nakakalanghap nito na unti-unti na silang nalalason. Pagkaantok, sakit ng ulo, pagkalito, vertigo, ang ilan sa unang sintomas. At kung patuloy ang exposure sa mataas na level, pwedeng tuluyang atakihin ng carbon monoxide ang central nervous system at puso na posibleng magresulta sa permanenteng damage sa utak o di kaya'y pagkamatay. Lumabas din sa pag-aaral na 8 beses na mas mataas ang carbon monoxide level ng auto LPG kumpara sa gasolina at diesel. Na-find out natin na mas marami po ang ganitong mga toxic gases doon sa LPG driven. Pagka ito ay hindi nakakalabas, mas harmful po sa driver at sa passengers na most likely mag-develop sila ng mga problema sa dugo, problema sa baga po. Pero di lang daw sa drivers nakakasama ang toxic gases ng auto LPG. Ang testing kasing ginawa, sa passenger seat meron ding equipment na ginamit para i-test yung emission sa harap ng driver at sa likod. Doon sa pinaglalagyan mismo ng LPG. Doon nga nakita na mababa ang oxygen niya, content ng hangin. Pag naamoy nyo sa loob ng taxi na amoy LPG, lumabas na kagad. Ayon sa DOH, meron pa rin mga namamasada na mali at di maayos ang pagkakakonvert ng auto LPG. Ito raw ang delikado sa kalusugan. Wala pa naman daw namatay na taxi drivers dahil sa overexposure sa toxic gases. Pero pwede raw tamaan ng respiratory diseases at cancer. Hindi po naman natin pinagbabawal yung auto LPG, but kailangan lang po siguro magkaroon po ng regular at saka monitoring, magkaroon po ng mga regulations. Ilang auto LPG conversion centers at LPG refilling stations ang sorpresang ininspeksyon ng DOH sa Quezon City. We maintain the quality, yung pag-check, maintenance niya. We always make sure that it is safe. Sinita ang pamunuan ng auto LPG refilling station na ito. Wala kasing suot na gas mask ang gas boys. Pag matagal yung pag-expose at ganon, mas mahabang panahon, doon kakaroon na epekto sa katawan ng tao. Okay naman po yung advice ni sir na maglagay ng mask kasi protection nga daw po yung sa empleyado. So wala naman po masama doon kung susundin nating lahat. Para sa ilang taxi drivers na gumagamit ng auto LPG. Kung nararamdaman lang namin yung sobrang amoy sa kapag may singaw. Pag may singaw? Ano po yung nararamdaman niyo pag may singaw? Masakit sa lalamunan. Madalas po akong nanunuyuan lalamunan ko. Kakatapos na magpagas ng taxing ito at sasakay nga tayo dito para ma-observe natin kung meron ba talagang amoy yung taxing gumagamit ng auto LPG. Ilang minuto na rin tayo bumabiyahe sa ng taxing to. So far wala pa naman tayo naamoy na leak, no? Pero sinasabi ng DOH may mga pagkakataon daw na pwedeng wala kang maamoy, pero yun pala meron ng leak yung auto LPG ng taxi sinasakyan mo at yun daw ay pwede ring maging harmful. Si Eric, 3 taon na nagmamaneho ng taxi na ang gamit ay auto LPG. Wala raw siyang sakit, pero nangangamba siya dahil ilan sa kasamahan niya may hika na raw. Naririnig nga namin mga nagkakasakay ng mga driver. So ngayon kaya medyo nag-aalangan na nga rin kami. Ang pasengerong ito di alintana ang pagsakay sa auto LPG taxi. Magrereklamo din sa driver kung ano yung amoy ng sasakay niya.
Jessica, muling nilinaw ng DOH NCR na they are not against auto LPG. Ang gusto lang nila ay magkaroon ng strict implementation at guidelines sa ginagawang conversion ng mga auto LPG para tiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at ang driver nito. Tinanong naman natin ang reaksyon ng pinuno ng samahan ng mga asosyon sa Taxi Pilipinas at kino-question nila ang research na ito ng DOH na NCR at pinanindigan nilang maayos ang conversion ng kanilang mga taxing LPG. Jessica? Okay, ulitin lang natin, JP, kasi napaka-importante nung point na yon. Wala sa LPG o diesel o gasolina ang gamit mo. In the case of mga LPG taxis, nandoon sa conversion na tinatawag yung diferensya. Tama, Jessica. In fact, sinasabi nga ng DOH NCR, both ay merong pwedeng maglabas ng mga toxic fumes at sinasabi nila itong auto LPG gas nga ay napakaganda o mas maganda sa environment. Lumabas yan sa mga pag-aaral. Ang problema nga dahil mali ang conversion o kapag mali ang conversion, nagre-release ito ng bad fumes at ang mga bad toxics nang in effect parang baliwala rin ito sa environment. Kaya yun nga yung concern ngayon ng DOH, kaya talagang dapat magkaroon ng strict guidelines on this. Okay, paano ba ang calibration ng mga conversion na yan? Diba? Kasi ang advice dapat maya't maya pinapacheck nila kung okay pa yung gadget na ginagamit nila, kung may leak ba o wala, diba? Tama, Jessica. In fact, may mga ang sinasabi ng samahan ng mga taxi, ang lahat daw ng mga taxi nila, pag sinabihan daw nila yung mga taxi nila kapag may naamoy sila, dalhin agad doon sa mga refilling station, sa mga pinagpa-convert nila para paayos. Ang problema, Jessica, hindi nga lahat ng taxi drivers ay aware sa mga ganitong studies according sa DOH. Kaya sinasabi nila kanina, tinanong natin, marami pa rin daw mga taxi ang natuklasan nila na hindi maayos ang conversion, kaya yun yung gusto nilang i-alert at yun yung gusto nilang i-call ang attention. Okay, siguro mabilis na tip para sa ating mga taxi driver, pagka meron silang naamoy nakakaiba, wag na silang mag-aircon, buksan na nila kasi alam ko ang carbon monoxide pagka open air naman hindi yan makakapaminsala masyado. Yun pala yung sinabi mo, Jessica, yun yung important advice ng director ng DOH NCR kanina. Ugaliin daw na buksan yung mga bintana ng inyong mga taxi dahil napakahalaga daw nun. Tama yung sabi mo, hindi naamoy yung carbon monoxide at napaka-importante na yung sa basic tip na yon makakapaglabas ka ng hangin at masasave mo nga yung life mo one day at a time. Okay. Maraming salamat, JP Soriano.